you, Madam Chair. So to confirm, ito pong mga trips na to that was mentioned, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel and staff? Yes, sir, Mr. Chair, I believe, with all due respect with my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant. Because even if the Vice President travels on her personal capacity, we cannot disassociate herself from the office of the Vice President. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Nilang makuha. Oo, kasi nung panahon nung magnanakaw niyang mga magulang, marami silang biniling mga building doon. Marami silang biniling mga apartment, mga properties doon na nung binigyan sila ng sanction, hindi sila makabalik sa Amerika dahil sa ginawa nilang human rights violation at corruption sa Pilipinas. Binan sila sa Amerika, hindi nila makubra yan. Kaya alam natin na yung mga pagpunta-punta niya sa Amerika, yung mga pagpunta-punta niya sa Amerika, alam natin na talagang kinukubra na nila yung mga pera nila dyan. Putangin na yun, dami nyo ng pera, nagnanakaw pa kayo sa Pilipinas. Okay na yun sa inyo na yung pera na yun. Loss na ng Pilipinas yun. Pero yung putyangin na hindi pa kayo nakontento sa mga pera na ninakaw ng mga magulang mo, nagnakaw ka pa nung termino mo, putangin na, sa kasagad-sagaran talagang kahayop-kahayupan ng demonyong pamilya ninyo. Sa totoo lang. Hindi ba? Mataki mo. Nakuha, kaya nagpunta ng Amerika yun, di ba? Pagbalik niya ng Amerika, putang ina, demonyo na siya. Pumunta lang siya isang beses sa Amerika, nagbatingaw-batingaw siya dun sa New York Stock Exchange, NYSE. Putya, pag uwi niya dito, satanas na siya. Pag uwi niya dito, putang ina, yung mga Afghanistan, inampun niya na. Nasa na yun? Ina niya, puro kahayupan ang ginawa sa Pilipinas dito. Asa na yung mga Afghanistan na yan, tinatago nyo. Libo-libo daw yan. Putya, mag-iingat kayo, baka 2,000 na yan. Mahilig magpasabog ng sarili. Bahala kayo dyan, ha? Ginusto nyo yan. Putya, yan ang presidenteng ogag ninyo, pagkatapos, ano pa, yung mga binigyan ng EDCA sites. Putya, siyam na EDCA site ang binigay ng loko-loko. Tapos pagkatapos, biglang tinrabaho na ang mga Duterte. Pagkatapos, biglang tinrabaho na si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ko nga sa inyo, isang punta lang niya sa Amerika dahil doon sa mga properties at pera nila doon na mga naka-freeze. Napalagay ko yun ang ginamit ng Amerika para makontrol itong tanga na ito. Tanga to para makontrol itong tanga to dahil mukhang pera ito. Ayan na. Dahil kampihan nila yung Amerika, naisip nila, putya, kampihan natin yung Amerika. Sige, putya na, nakawin natin yung lahat ng pera ng Pilipinas. Patay! Tinan nyo. Tatanungin ninyo, magkano yung budget natin? Wala, ang laki-laki ng budget ng Pilipinas, pero walang mga infrastructure na nagagawa. Kita mo, sa sobrang walang nagagawang infrastructure ng administrasyon ni Bongbong, putya, kinukuha niya na yung indigan niya. Meron daw siyang 4 na legacy project sa Davao, pero hindi niya na matandaan yung 3. Ito daw yung isa. 2 tulay yan 2 tulay yan sa Davao na ginagawa. Tapos meron pa yung subway. Hindi subway, tunnel. Yung tunnel na ginagawa na malapit na din matapos. Putya, pag natapos yun, ilibing yun na si Bongbong doon. Bilisan yung tapusin yung tunnel na ginagawa dyan sa Davao para makuha na nito ni Bongbong yung credit, Wala na nga itong nagagawa ano man lang yung kunin niya yung credit ng mga ng mga proyekto na yan. Diyos ko, nakakahiya kayo at nakakadiri. Alam niyo ba ito totoong istorya ng Bukana Bridge na yan? Ito ang totoong istorya ng Bukana Bridge na yan. Pakinggan natin si Inday Sara. Ano ba talaga yung totoong istorya niyan? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan
para mabigyan ng pondo yung yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost. Buong-buo ibinigay ng People's Republic of China yung entire cost. Buong-buo binigay yung entire cost. Tapos sa speech ni Bongbong, maganda ang pagkakagawa. Maganda ang gastos, sakto lang. Hindi overpriced. Putang ina mo, kahit overpriced yan, hindi naman tayong gumastos yan. Tarantado ka. Bakit mo pinag-uusapan yung gastos? Chinese ka ba? Di ba? Nagulat ka, ha? Buong cost nung tulay ibinigay ng China. Tapos, sa speech ni Bongbong Marcos, ang galing ng China. Kasi maayos, pati yung costing, wala kang paki sa costing. Wala tayong ginastos pala dito. China pala yung buong gastos pala nito. China nagbigay. Tapos, putang ina, hindi ka man magpasalamat sa gobyerno ng China for helping us at least. Mantakin mo yung China nagbibigay ng tulong. Tapos, hindi ibang lahi pa yan, ha? Lahing inchik pa yan. Hindi pa natin kamag-anak yan. Eto, mga Marcos, Pilipino, putang ina, kinukuha pera sa Pilipinas. Yung ibang lahi, nagbibigay ng pera sa Pilipinas para mapaganda Pilipinas. Yung mga sarili natin lahi na binoto ng taong bayan para magserbisyo, putang ina, baliktad. Kinukuha pera natin. Takin mo 100 billion na insertion. Yung anak niya, putyang inang yan, may allocables na 15 billion. Tapos bukod dun sa 15 billion na allocable, meron pa siyang 50 billion na na insertion. Putang ina nyo, mga demonyo kayo. Tapos, meron silang pinapakalat ngayon sa social media. Sabi nila, Sandro Marcos, ang pinakabatang majority floor leader. Putang ina nyo, ano naman? Kahit siyang pinakabatang tanga sa Pilipinas, wala tayong pakialam. Pero yung pinakabata kang majority floor leader, yung palang katangahan na eh. Imaginein mo, rookie ka, ginawa kang majority floor leader. Anong may tutulong mo doon? Wala kang alam. Nag-OJT ka kay kay Romualdez. Natatandaan ninyo, sinabi yan ni Sandro Marcos nag-OJT daw siya kay Romualdez. Yun lang ang yun lang ang kanyang experience sa pagiging congressman. Nag-OJT siya sa tsuhin niya, tapos anak pa siya ng magnanakaw. Apo pa siya ng magnanakaw. Putang ina, ang galing. Talagang paglabas siya si Sandro Marcos, putang ina niyan. Talagang magnanakaw yan. Imagine mo, ginawa ninyong majority floor leader dyan sa Kongreso, yung walang kaalam-alam. Yung walang experience. Ang experience naging taga-timpla ng kape ni Martin Romualdez, tapos ginawa niyong majority floor leader, tapos proud na proud kayo. Di ba? Pinakabatang majority floor leader. Tanungin ninyo, bakit siya nanalong majority floor leader? Because of politics. Dahil tatay niya presidente, tsuhin niya yung speaker. So, ibig sabihin talaga, minanipulate or minopolize ng mga Marcos Romualdez yung politika sa Congress at saka dyan sa Pilipinas. Kaya nga siya yung itinilagang majority. Siyempre, mag-o-oppose ako. Teka, hindi natin pwedeng ilagay na majority floor leader. Paano natin gagawin leader yung isang tao, isang bata na ngayon pa lang naging congressman? Ano naman, hindi naging konsihal yan, hindi naging mayor yan, gobernador yan. Ilalagay natin dito, maglilid siya sa majority. Kasi ano yung ililid niya? Ililid lang naman nila kung paano nila kukulimbatin yung pera. Ganun lang naman yun. Wala namang ibang gagawin yung mga yan kundi kulimbatin yung pera eh. Sabi ko nga sa inyo bakit mo sinasabing ganyan, Boss Dada? Meron ka bang pruweba? Sabi ni Saldico. Wag ako sisihin ninyo si Saldico. Ini-echo ko lang yung sinasabi ni Saldico. Ba't ka naniniwala kay Saldico, Boss Dada? Wala namang kredibilidad yun. Kasama nila yun simula umpisa kasama na nila yun Kampanya pa lang ng Uniteam, kasama na nila yun Hanggang sa lumabas itong mga flood control projects na to, kasama na nila yun so kung kasama nila araw-araw, mayat-maya, tapos naglabas ng mga expose tungkol sa kanila, maniniwala ako doon. Hindi ako maniniwala kung kay Trillanes.
Hindi ako maniniwala kay Trillanes kasi kahit kahit pag sinabi niya na Biyernes ngayon, kahit naman Biyernes ngayon, hindi i-questioning ko pa rin dahil ganun kasinungaling yan eh. Pero itong kasama nila simula pa nung una si Zaldico magsalita tungkol sa corruption nila, maniniwala ako he's the most credible. Why? Kasi nandoon siya sa circle eh. Kung halimbawa, ang nagsabi ng corruption, ayan, si Magalong. Hindi, medyo pwede pa ako hindi maniwala kay Magalong. Bakit? Kasi pwedeng haka-haka lang niya yan. Kasi he's from the outside. Ito from the inside eh. First-hand experience ito, personal knowledge ito dahil kasama ito sa grupo nila eh. Appropriation sa committee chairman ito. So, mas maniniwala ako dito. So, naniniwala ka, Boss Dada, magnanakaw si Sandro Marcos? Oo. Bakit? Sinabi ni Zaldico eh. At saka pinatotohanan ni Panfilo Lacson na yung mga information na binibigyan ni Zaldico, totoo. Hindi nga lang daw si Marcos Sr. Ay mali. Hindi nga lang daw si Marcos Jr. ang nakinabang sa pera na yan. Si Pangandaman daw, si Bersamin. May ganun naman pala eh. Si Pangandaman, si Bersamin. Bakit hindi pa nakakulong ang mga buwaka ng ina niyan? Diba? Ba't hindi pa nakakulong si Bersamin? Ba't hindi pa kinukulong si Pangandaman? Ba't inuuna si Sara Diskaya? Ba't pinapahunting si Sara Diskaya? Hindi ba dapat hinahunting na yung mga yan tao? Mantakin mo tao ni Bongbong Marcos, mga kawatan. Umamin sila na yung tao nila kawatan, si Bersamin kawatan, yung isang Bersamin kawatan, yung yung babae na sa DBM kawatan. Tapos si Bongbong, tao niya yung mga yan, hindi siya kawatan. Ilan ninyo mga bobo kayo pagka naniwala kayo diyan. Pagka naniwala kayo dun sa hindi sila magnanakaw, mga bopols na talaga kayo. Wala na kayong pag-asa sa buhay. So dito makikita nyo, sinasabi ni Inday Sara, walang ginastos ang Pilipinas. China lahat ang nagpunta. Tingnan mo paano mambudol si Bongbong. Sabi ni Bongbong, maganda raw ang pagkakagastos, maganda ang pagkakagawa ng administrasyon niya. Tanginan nyo, mga sinungaling kayo. Ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos? Ayan tinanong siya, what is your reaction regarding the statement of Bongbong Marcos taking the credit of the Bocana Bridge? Diba? Alam mo kung si Claire Castro ang tinanong mo dito, putang ina, sandamukal na ad hominem ng bibitawan mo. Kasi mga yan, mga ganyan yan, mga ganito yan. Ang mga Duterte ay mga ganito, ang mga Duterte ay mga ganyan. Ganun na kagad yan. Pero tingnan ninyo kung gaano tawag dito, yung etiquette ba? Tingnan mo. Kasi ganito meron blessing tayong natanggap ang bayan natin at malaki ang maitutulong nitong blessing na ito. So tinanong siya at gusto ni Alvin mag-react siya doon sa negative, doon sa napakaganda naman sanang proyekto na to. Ang negative lang kasi is yung may nagtitik ng nag-grab ng credit. Tingnan ninyo anong sagot ni Inday Sara. Saying that is one of the 4 legacy projects under his administration so far. Basta sa akin na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil diba? Ang galing-galing ni Inday Sara. Kasi pwede na siya magsalita rito alam mo naman yung mga Marcos na yan, wala naman kasi talagang mga alam yan. Bobo yung mga yan, wala naman mga proyekto talaga yan. Kaya manggagrab na lang sila ng project ng may project. Di ba? Pero she has all the opportunity para maka-opensiba dito sa mga katarantaduhang ginagawa ng administrasyon. Pero ang sinasabi niya dito is napakaganda nitong proyekto na to. And hindi na para kung gusto niyang angkinin yung credit, di angkinin niya kasi alam naman ng taong bayan talaga kung kanino ito. Alam naman ng mga tiga Davao kung kanino ito. Kahit naman magpapogi siya dyan, minura at pinagbubupa din naman siya dyan sa Davao nung nagpunta siya dyan. So, yung kanyang yung kanyang survey speaks for itself. At 21% na lang yata yung kanyang survey. Ibig sabihin, 21% na lang ng Pilipino ang naniniwala sa sa mga kabalbalan niya. Sobrang baba na ng survey niya. So ibig sabihin, yung the rest of the 79% of Filipinos hindi naniniwala sa kanya. So kahit anong gawin nito sa camera, kahit anong tumbling gawin nito, speech gawin nito, pagbibigay ng pera na gawin nito, yung 21% lang ng mga Pilipinong mga tanga ang maloloko niya. Pero the other 79%, sabihin na natin 10% dyan sa 79%, or the other half of the Filipino, sabihin na natin yung other 20%
undecided. Still 50% pa din ng mga Pilipino yung naniniwala, kalahati ng mga Pilipino yung naniniwala na walang kwentang presidente ito. So bakit pa ako magsasalita ng mga bagay-bagay tungkol dyan? Alam naman ng taong bayan yan. So ganyan kagaling si Inday Sara, hindi niya na dinignify yung tanong ng isang sagot na bibigyan na naman ng reaksyon ni Claire Castro. Basta ang sa kanya, magpasalamat tayo kay Pangulong Duterte, magpasalamat tayo sa People's Republic of China dahil dito sa napakagandang blessing na ito na ibinigay sa atin para mapakinabangan ng napakaraming mga taga Mindanao. Wag na natin politics, wag na nating haluan ng politika yan. Basta natapos yan, mapapakinabangan yan at yung ibang mga proyekto matatapos. Pero alam nyo ba na lahat talaga ng mga China-funded na mga projects sa buong Mindanao, pinahinto yan ni Bongbong Marcos, vinito niya lahat yan. Pina-stop niya yung railway project dyan sa Mindanao. Pina-stop niya yan, kaya ewan ko itong mga taga Mindanao na to Bakit yung mga congressman ng mga taga Mindanao tuwan-tuwa rito kay kay Bongbong Marcos, samantalang yung progreso ng Mindanao na dapat na kumbaga inilatag na ni Pangulong Duterte yung development ng Davao. Pag alis niya, tuloy-tuloy na lang yung mga project diyan sa Mindanao, hindi lang pala sa Davao. Tuloy-tuloy yung mga project sa Mindanao para kasi nga ang Mindanao ay ang fruit basket ng Pilipinas. Agricultural center ang Mindanao. Karamihan ng mga prutas na kinakain natin, saging, durian, mga dragon fruit, kung ano-ano, nanggagaling yan dito, mga lansones, mga rambutan, suha, nanggagaling yan dito sa Davao. Napakahirap niyan i-transport papunta ng Maynila, dadaan pa yan sa dagat. Whereas kung meron na tayong tren na magdadala na ng mga produkto ng Davao sa Metro Manila, sa Norte, yung produkto ng Norte sa Davao, ang ganda sana magiging self-sufficient tayo. Pinahinto yan ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi gagastos ang Pilipinas sa mga yan Huwag tayong gumastos dyan, bulsa natin yung pera. Tama, mali. Meron tayong project. Popondohan niya ng gobyerno niya. Kasi ganoon naman talaga Tapos na si Pangulong Duterte. Aprobado na lahat Plakado na lahat Popondohan na lang. Ang magpopondo, gobyerno ni Bongbong. Pinatigil niya yan. Mantakin mo nung panahon ni Pangulong Duterte merong COVID. Pero ang daming proyekto. Gumagastos tayo sa bakuna. Gumagastos tayo sa mga kung ano-anong libre. Noong mga panahon na yun, yung PhilHealth gumagana ng normal. Talagang nagbabayad ng mga utang pagdating pagka-COVID ang kaso mo. Ang laki ng case rate ng COVID, umaabot hanggang kalahating milyon yung binabayad ng PhilHealth sa mga COVID victims na nakasurvive sa ospital. Tapos may mga proyekto, may mga build, may mga tulay, may mga eskwelahan at kung ano-ano pa. Ngayon, bumalik ang ekonomiya. Si Bongbong Marcos na ang presidente. Ina-expect mo, pag bumalik na ekonomiya, nagbukas na ang ekonomiya natin, mas maraming perang papasok sa atin. Pinatigil niya yung mga proyekto dyan sa Davao. Bakit? Kasi alam mo pa lang, sa umpisang-umpisa pa lang, nanakawin nila yung mga pera na yan. Instead of putting it dyan sa Davao, why not, let's just put it sa mga bulsa natin, ilagay natin sa maleta. At hindi pa sila natuwa. Yung pera ng pamahalaan, hindi pa sila natuwa doon. Binenta pa nila yung mga ginto natin sa Central Bank. Hindi pa sila natuwa doon sa mga gintong binenta natin. Nagtayo pa sila ng Maharlika Investment Fund. Pinagkukuhanan nila yung mga ahensya ng gobyerno para ilagay sa isang sisidlan para doon daw kikita ang Pilipinas. Hanggang ngayon, ano na nangyari sa Maharlika Investment Fund? Wala. Aside from Maharlika Investment Funds, ano pa? Yung mga pinaggagawa nila. Ninakaw nila yung pera ng PhilHealth. Kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Mantakin mo siniro budget mo yung PhilHealth. Kinuha mo yung pera ng PhilHealth. Anong pang sutos-tos ng PhilHealth ngayon dun sa mga nagkakasakit na mga Pilipino? Alam nyo saan nila nilagay yun? Kasama yan si Ralph Recto daw. Nilagay nila yun sa infrastructure, sa flood control, na putang ina source of corruption. So ninanakaw na nila yung pera nyo sa baba. Ninanakaw pa nila pati yung mga savings natin. Pati yung pera ng PDIC, pati yung pera ng PhilHealth, pati sa health, kinuha pa nila. Putang ina, ibang klase talaga. Saan nila nilagay? Doon sa flood control project na malaman-laman natin, lahat puros mga kabalbalan at corruption. Masaya kayo? Sabi ko nga sa inyo, sa sobrang dami ng mga ginawang kabalbalan, kabulastugan nitong administrasyon na ito, hindi nyo na maalala yung iba. Na pag naalala nyo, oo nga pala, no?
Oo nga pala, no, nagbenta pa sila ng ginto. Oo nga pala, no, yung mga Afghanistan, nandito na. Oo nga pala, no, pangako nila yung mga, EDCA sites, tutulong yan sa, kalamidad, Oo nga, no, sabi nila, di ba, magugulat kayo. Pag binalik 3 years pa lang to, 3 years pa lang to, hindi na natin alam kung saan tayo magfo-focus na problema ng bayan. Samantalang nung panahon ni Gloria, anong maaalala mong corruption ng panahon ni Gloria? Yung Hello Garci at saka yung ZTE deal, yung telepono. Yun yung matatandaan natin. Tandaan nyo? Okay, ERAP, anong matatandaan natin? Yung plunder ni ERAP, yung pondo ng SSS. Hindi ba? Kumbaga bawat presidente, meron silang isang klase ng korupsyon na pag naalala mo, sila lang yung matatandaan mo. Pag dito kay Bongbong Marcos, putang ina. Wala ka talagang pagka inisip mo ano ba yung mga pagnanakaw ni Marcos, ang dami, sa sobrang dami, hindi mo ma-collect yung mga ginawa niyang kahayupan sa Pilipinas. Sa loob lang ng 3 taon. Imaginein ninyo sa dami ng mga iskandalo na yan. Unang-una nagsimula yung iskandalo nila sa hoarding. Hoarding ng bigas, hoarding ng asukal, smuggling ng sibuyas, sili, lahat nagmahalan yan, agrikultura. Oo, tapos pagkatapos nun, yung ginagawa ni Pangulong Duterte sa custom na sinisira yung mga mamahaling sasakyan na mga smuggled. Nilift nila yun, yung yung ruling na yun ni Pangulong Duterte. O yung mga nakukuhang kotse dyan, putya, kita mo, dami na naman mga sports car pa ikot-ikot dito sa Metro Manila. Kasi nga, bukas na naman yung custom sa smuggling ng mga sasakyan. Kita mo yung mga diskaya, ang daming mga sasakyan ng mga mamahalin. Kasi nga, si Pangulong Duterte nawala na sa posisyon. Sinisira niya dati yung mga sasakyan na yan, kahit gano'ng kamamahal yan. Ngayon, pinagkakakitaan nila. Napupunta ba sa treasury yung pera? Malay mo. Hindi ako naniniwala na napupunta sa treasury yung pera. Makakapalang mukha ng mga yan ano pa, ang dami talaga. Sisimulan mo nung unang pagkaupo pa lang nila hanggang ngayon. Grabe talaga yung iskandalong kinasasadlakan natin ngayon. Pero ang galing din talaga ni Bongbong. Bakit? Dinamihan niya dinamihan yung kasalanan para yung tao hindi alam kung saan magfo-focus. Napakahusay, di ba? So sabi ko sa inyo, sistematiko talaga ito. Kumbaga parang parang paggera yan. Di ba? Pagka dito ka lang nandito nagpapasabog sa isang lugar na ito, pwedeng lahat ng mga sundalo papuntahin doon para labanan yung pagkakalat mo ng terorismo doon. Pero kapag nagpasabog ka sa lahat ng parte, napakaraming parte ng lugar, mahahati yung atensyon, mahahati yung puwersa, hindi na magkanda ugaga kung ano yung uunahin. Ganyan ang ginawa ni Bongbong sa Pilipinas. One corruption after another. This agency. And yung mga tao hilong-hilo na. Hindi alam kung saan magfo-focus. Sa flood control ba? Sa binenta bang ginto? Sa smuggling ba? Sa drugs ba? Hindi na alam ng mga Pilipino kung saan magfo-focus. Ganyan kagaling ang administrasyon ni Bongbong. Yan ang legacy ni Bongbong. Na sana hindi tularan ng mga susunod na henerasyon ng mga politiko. Totoo talaga niyan. Alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Na may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Thank you magpa-thank you ka na rin kay Bongbong. Thank you na rin, Bongbong. Dahil sobrang kapal ng pagmumukha mo, talagang kinuha mo itong proyekto na ito. Mabuhay ka, buwisit ka. Ito pa. Pakinggan naman natin itong balitang ito. Grabe, no? Flood control scandal. Ang pinakabatang majority floor leader. Ano naman kung siya kahit siya pa yung pinakamatandang majority floor leader meron pa rin siyang issue ng pagnanakaw pakinggan natin to kasi dito tinitira nila si Pulong dahil si Pulong nga hindi nagpakita sa ICI. Samantalang ito si Sandro nagpakita sa ICI. Di ba sinabi ko na sa inyo yan, nakaraang vlog natin na talagang pupunta ka dyan sa pupunta ka talaga dyan sa hayop na ICI na yan kasi nga kayo gumawa niyan, tatay mo ang may akda niyan. Hindi pa pinopondohan ng tatay mo yan. Wala pang kapangyarihan niya ang ICI na yan na magpakulong, mag-aresto. Meron lang silang kapangyarihan para magrekomenda. Pero wala silang pangil. Ibig sabihin, walang otoridad. Bakit pupunta ka pa dyan? Kaya nga sabi nga ni Pulong, ba't ako pupunta dyan? Ginawa lang naman yung ICI na yan for propaganda. Para maipalabas, ma-change ni Bongbong Marcos yung naratibo ng tao na siya yung leader, hindi pala leader. Siya yung tawag dito mabait, siya ang hero.
Oo, at yung anak din niya gusto ding maging superhero. Pumunta ako sa ICI para magpa-imbestiga. Gago ka pala eh. Pupunta ka sa ICI. Sinabi na nga ng mga taga-ICI na walang kwenta yung ICI. Mga taga-ICI mismo ang nagsasabi na walang kwenta yan, walang pangil, walang pondo, lahat wala. Ang meron lang dyan, tao, pero walang kwenta. So, anong pinagmamalaki mo nagpunta ka sa isang walang kwentang investigasyon? Putang ina nyo talaga, mga bopols talaga kayo eh. Hindi kayo makakalusot sa mga Duterte vloggers. Oo, dahil hindi kami kasing tanga ng mga binabayaran yung barya-barya. O, sige, pakinggan natin tong balitang ito. Binatikos ng Malacanang ang pagtabla ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa imbitasyong humarap sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ang ICI naman, tuloy lang daw ang trabaho sa harap ng usap-usapang mabubuwag na raw ito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Mamantake mo pupunta ka sa isang investigasyon na mabubuwag na? May taning na buhay, pupunta ka pa ron? Anong magagawa nung pagpunta mo ron? Eh wala naman palang silbi ito, mabubuwag na ito. Ang ina, mga tanga talaga kayo. Ito na naman yung loka-loka oh. Bagong ligo na naman yung loka-loka oh. Mistulang Battle of the Presidential Sons ang comparison ng Malacanang matapos purihin ang Battle of the Presidential Sons? Okay ng ina nyo. Talagang paglalabanin natin yung mga presidential sons and presidential daughters, Duterte versus Marcos, putang ina nyo. Ano nagawa ng mga Marcos na yan sa mga anak ni Marcos sa Pilipinas? Bukod sa yung isa, skateboard lang ng skateboard. Yung isa, attend lang ng attend ng concert. Yung isa parang hindi naliligo. Tapos ito si Sandro Marcos na unang-unang naging congressman, magnanakaw na. Panong battle of the presidential sons? Putsang ina, ang tagal nang naging vice mayor, congressman nito ni Pulong Duterte. Tingnan nyo nga ang Davao, ikumpara nyo sa Ilocos Norte. Tapos dalawa na naging presidente ng Ilocos Norte. Tingnan nyo kung ano itsura ng Ilocos Norte, kumpara nyo naman sa Davao. Meron ba kayong mga proyekto na meron sa Davao ngayon? Meron ba kayong mga underground na mga cabling? Meron na ba kayong ganon? Diyan ba sa Ilocos Norte, bukod sa Pagudpod at saka dun sa windmill, ano pa ba yung pinupuntahan dyan? Ano ba yung gustong-gusto ng tao dyan? Maaalala ng tao pag nagpunta sila dyan sa probinsya nyo? Wala. Bukod sa dyan kayo nakatira, walang meron sa Ilocos Norte na may pagmamalaki mo. Eh dito sa Davao, ang dami-dami. Napakaraming mga kaganapan dito sa Davao na wala dyan sa Ilocos Norte. Mga mga techno hub. Mga buildings. Mga tawag dito, land development. Ang dami dito sa Davao. Hindi na nga maganda ugaga mga tao rito. Sobrang traffic na nga dito. Sobrang unlad ng Davao. Imantakin mo dyan sa Ilocos Norte, dalawa na naging presidente. Putang ina, bulok pa rin yung probinsya na yan. Mas mayaman pa yung probinsya ni Chavit Singson na Ilocos Sur kesa dyan sa Ilocos Norte. Tapos magmamalaki kayo, Battle of the Sons. Putang ina ninyo. Yan talagang gusto mong puntahan, Claire Castro? Bobo ka talaga, no? Anong pinanganak talaga to si Claire Castro Paurong? Ikukumpara mo talaga ang mga Duterte dito sa mga Marcos na wala namang ambag sa Pilipinas? Ayop naman talaga. Sige nga, pakinggan nga natin to. kukusa ni House Majority Leader Sandro Marcos na humarap sa ICI kahapon. Taliwas sa pagtabla ni Congressman Paulo Pulong Duterte dahil wala umanong jurisdiction sa kanya ang komisyon. Banat ng palasyo, kitang-kita naman kung sino sa dalawang anak ang napalaki ng maayos. Wow! Pinalaki ng maayos? Sino sa dalawang anak ang pinalaki ng maayos? Putsang ina, so ibig sabihin, itong usapin ng ICI, itong usapin ng flood control scandal, pinalaki ng maayos. Sige, puntahan natin yung pinalaki ng maayos. Pakinggan muna natin to. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Hindi takot. Disente! Hindi porkit naka-Amerikana, disente. Hindi porkit humarap sa ICI, hindi natakot. Drug test. Sinabi ni Amy Marcos, tsahin nila mismo na nagdodroga ang mga buwaka ng inang yan. Nagdodroga ang tatay, nagdodroga ang nanay, putang ina. One happy family sila. The family that snort cocaine together. Oo, wasted together. Tingnan mo ang mga itsura. Putang ina, ang yayaman pero mga mukhang tuyot. Yan ba ang pinalaki ng tama? Pinalaki ng disente? Anong klaseng pagpapalaki sa mga Marcos? Simulan natin sa lolo. Ang lolo magnanakaw, ang lolo mamamatay tao.
Ang lolo, according sa history ng buong mundo, pinakamagnanakaw na presidente. Tapos ang lola, magnanakaw, may plunder case na conviction diyan sa Sandigan Bayan. Tapos napakaluho mamuhay, ang dami-daming sapatos. At kung ano-anong mga kayamanan ang pinagsasabit sa katawan niya. Galing naman sa nakaw na pera ng taong bayan. So, yun yung klase ng pagpapalaki kay Bong